Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pinakapangunahing kahulugan ng panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Ang panalangin ay hindi pagninilay-nilay o pagmumuni-muni lamang. Ito ay direktang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito ay komunikasyon ng kaluluwa ng tao sa Diyos na lumikha sa Kanya. Ang panalangin ay ang unang paraan ng mga mananampalataya para ipahayag kay Hesukristo ang kanilang nararamdaman at ang pagnanais na makipag-ugnayan sa Diyos. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Panginoon, inilalagay ko po sa inyong harapan ang aking mga balakin, ang aking mga gawain upang inyong pagpalain at papagtagumpayin. Panginoon, narito sa iyong harapan ang aking mga hakbang, ang aking mga kaisipan, ang aking mga damdamin. Iniaalay ko sa iyo ang lahat ng ito sapagkat alam ko na sa iyo rin naman nanggaling ang pag-ibig at ang lahat ng bagay sa daigdig. Panalangin ko sa iyo, Panginoon, basbasan mo ng iyong kapangyarihan at kadakilaan ang aking mga plano upang ako'y magtagumpay sa aking abang buhay na kasama ang iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Ama sa langit, ibinuhos ng iyong Espiritu Santo na parang isang malakas na baha sa puso ng iyong buong bayan, yaong mga tinatawag sa iyong pangalan. Naway, ang ating mga puso ay hugasan ng tubig ng salita at naway linisin ng naglilinis na liwanag ng banal na Espiritu ang mga kaisipan, hugasan ang mga puso at linisin ang isipan ng mga bahagi ng simbahan na iyong katawan. Panginoon, ipinagdarasal namin na linisin mo ang mga puso at isipan ng iyong buong bayan upang ang aming mga pag-iisip ay mabaling sa Panginoong Hesus. Naway tayo'y bilang mga individual na miyembro at gayon din bilang isang katawan ng mga mananampalataya ay matutong hanapin ang iyong kalooban sa ating buhay upang ang ating mga panalangin ay sinala sa pamamagitan ng liwanag ng iyong kalooban upang sila ay nakatutok sa iyong perpektong mga plano at layunin. Naway ang pagnanais ng lahat ng mananampalataya ay itaas ang iyong pangalan upang ikaw ay parangalan sa mga pakikisama at mga lokal na simbahan sa kanyang nararapat na posisyon bilang pinuno, at naway ang Panginoong Hesus ay manatiling sentrong focus ng layunin ng ating mga puso. Panginoon, ipinagdarasal namin na buhayin mo ang puso ng lahat ng mananampalataya at lalo na ang mga nag-iwan ng kanilang unang pag-ibig na sangkot sa isang baluktot na ebanghelyo, nahulog sa legalismo o maging maligamgam sa iyo. Ibalik ang lahat sa isa sa tamang relasyon sa iyo at sa isa't isa. Buhayin mo ang inyong mga tao na ating ipinagdarasal at ibalik ang puso ng iyong buong bayan sa iyong sarili. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, mahina ang aking buhay at tila nabigo at nagkakawatak-watak, at sa aking puso alam ko na ito ay dahil sa isang pagmatagalang kapabayaan sa iyo at sa iyong mga paraan. Patawarin mo ako, nananalangin ako,
at tulungan mo akong ibalik sa tunay na pakikisama sa iyo muli. Panginoon, naniniwala ako na napukaw mo sa aking espiritu ang pangangailangang tumalikod sa aking makamundong mga paraan at tumingin muli kay Kristo. Naniniwala ako na pinabilis mo ang aking espiritu upang ibalik ang aking puso sa iyo. Panginoon, alam ko na ang iyong salita ay nagsasabi sa atin na ang makadiyos na kalungkutan ay nagdudulot ng pagsisisi at alam ko na ako ay naligaw ng malayo sa iyo at Panginoon, ako ay tunay na nagsisisi sa aking puso. Talagang nais kong talikuran ang mga paraan na matagal na akong nahuli at bumalik sa iyo. Salamat na kahit na ako ay walang pananampalataya, ikaw ay nanatiling tapat. Dadin mo ako, manalangin ako sa paanan ng krus. Kailangan kong ilagay sa iyo ang mga paghahari ng buhay ko. Masyadong mahaba, sinubukan kong gawin ang mga bagay sa aking paraan at napagtanto ko na sa iyo lamang natagpuan ang tunay na kapayapaan. Ngunit Panginoon, alam kong mahina ako at ayaw kong gumala muli sa iyo. At sa gayon ay hinihiling ko na iguguhit mo ako araw-araw at ilagay sa aking puso ang isang taimtim na pagnanasa para sa iyo. Isang pagnanais na mapasa iyong salita at isang pagnanais na makipagkita sa iyo sa madasalin na pakikipag-isa. Panginoon, ipinagtapat ko na kung wala ka ay wala akong magagawa. Dalhin sa akin na manalangin ako sa gayong espiritual na kaaliwan na hindi na ako muling maliligaw sa iyong mapagmahal na mga bisi. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Panginoon, nakita ko na napakaraming sangka-Kristyanuhan ang naligaw sa mga landas ng katuwiran na kung minsan ay halos maramdaman ko na walang ibang natitira na tunay na naghahanap ng iyong muka at itinataas ang pangalan ng Panginoong Jesus. Gayunpaman, ipinaalala ko na nang maramdaman ni Elias na pantay na nag-iisa at nakahiwalay sa espiritual, na ipinaalala mo sa kanya na mayroong 7,000 iba pang tapat na mananampalataya na hindi na kompromiso ang kanilang pananampalataya o yumuko sa tuhod kay Baal. Panginoon, patawarin mo ako dahil sa aking kritikal na espiritu sa iglesia ngayon. Alam mo na mayroon kang maraming tapat na mga banal sapagkat ikaw pa rin ang nagtatayo ng iyong iglesia ngayon. Bagaman madalas na lihim at tahimik. Salamat sa aking mga kapatid na lalaki at babae sa buong mundo na nag-iingat ng pananampalataya at naghahanap kay Jesus bilang may akda at tagapagtapos ng kanilang pananampalataya, at ipinagdarasal ko na ipaalala mo sa bawat isa sa atin ang malaking kayamanan at kapangyarihan na meron tayo kay Kristo at magkaisa sa atin ang pagnanais na sabihin ang mabuting balita ng Ebanghelyo ng biyaya sa isang nawawala at namamatay na mundo. Kapanganakan sa bawat isa sa aming mga puso ng isang pagnanais na magamit mo upang magdala ng isang maliit na revival at espiritual na paggising sa maliit na sulok ng mundo kung saan mo kami inilagay.
at ipagtayo ninyo sa bawat isa sa ating mga puso ang pagkakaisa sa Espiritu ni Kristo upang tayo'y makilala na kilala natin si Jesus, sa kaninong pangalan ay ipinagdarasal ko na anupat tayo'y Amen. Ibuhos ang iyong Espiritu na aming ipinagdarasal sa mga pinunong Kristiyano at sa mga gumagabay o nagtuturo ng kaunting kawan ng mga mananampalataya. Naway magkaroon ng muling paggising sa desperadong pangangailangan para sa bawat Kristiyanong mananampalataya na tumayong malinaw sa harap ng ating Diyos at bigyan ang banal na Espiritu ng pahintulot na hanapin ang panloob ng mga kaisipan ng ating mga puso upang makilala niya ang bawat lugar ng ating panloob na buhay na nagdadalamhati sa Kanya o pumapatay sa Kanyang pagtatrabaho sa loob ng ating buhay. Panginoon, kailangan nating lahat na magsisi hindi lamang sa isa-isa kundi bilang katawan ni Kristo para sa mga pabaya na paraan kung saan marami sa atin ang nadulas. Tulungan mo kaming alalahanin ang mga espiritual na kaitaasan kung saan kami nahulog o bumalik sa iyo at sa iyong mga pamantayan. Tulungan mo kaming hanapin ang iyong muka, hindi lamang individual kundi sa korporasyon bilang katawan ni Kristo at bilang iyong kinatawan na simbahan sa lupa. Ipinagdarasal namin na maaaring ito ang panloob na hamon para sa maraming pinuno at pastor, pati na rin sa mga pinamumunuan nila. Bigyan ang bawat isa ng malalim na pagnanais para sa kanilang sariling panloob na paglilinis at pakiramdam ng espiritual na pagkasira sa harap mo, upang ang mga itinuturo nila ay katulad na hamunin na ilahad ang kanilang sariling mga puso bago ang panloob na pagsisiyasat ng Espiritu sa loob. Muling buhayin ang mga puso at espiritu ng mga taong binigyan ng regalo bilang mga pastor o tinawag na maging mga elder sa kanilang iba't ibang grupo ng simbahan at mga pagtitipon. Naway hanapin ng bawat isa ang iyong muka at bigyan sila ng panibagong pangangailangan ng madaling pagkilos upang magpakumbaba sa harap mo, upang mahikayat nila ang iba na panatilihin ang kanilang mga mata kay Jesus. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Ama, pinasasalamatan namin kayo na sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo ay matapang tayong makapasok sa banal ng mga banal at tumayo sa harap ng iyong trono ng biyaya upang hanapin ang iyong muka at ialay ang ating mga panalangin, mga petisyon at pagsusumamo sa iyo na aming pinupuri at luwalhatiin ang iyong banal na pangalan. Panginoon, marami sa iyong mga anak ang naligaw ng landas at naghahangad na masiyahan ang kanilang pagkauhaw sa tubig mula sa mga sirang balon, sa halip ay uminom ng malalim sa tubig ng buhay na nagmumula sa iyo lamang. At bilang resulta, ang karamihan sa katawan ni Kristo ay mahina, walang lakas, walang interes sa salita ng Diyos at naging disoriented sa mga katotohanang nilalaman nito.
Marami ang nawalan ang kanilang pangitain tungkol sa maluwalhating pag-asa na itinakda sa harap natin, at marami ang nabalik sa kanilang sariling hanggang sa pagkaalipin ng legalismo, bagaman sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo ay napalaya tayo mula sa pagkaalipin tungo sa kasalanan. Tumingin ka sa awa sa iyong nangangailangang simbahan at irinyo sa amin ang kagalakan ng aming kaligtasan. Dalhin mo kami sa paan ng krus at ibalik ang kagalakan ng aming kaligtasan at ang katotohanan ng maluwalhating ebanghelyo ng biyaya pabalik sa puso ng lahat na nawala ang kanilang daan sa kanilang espiritual na lakad. Salamat na kapag kami ay lumayo sa iyo, ikaw ay nananatiling aming kasalukuyang tulong sa oras ng problema. Kapag napatunayan nating walang pananampalataya, patuloy kang nagpapatunay na tapat at totoo. Ibalik mo ang iyong katawan sa iyong sarili at bigyan ang bawat isa sa amin ng espiritual na gutom para sa iyo, upang bilang isang katawan ay luwalhatiin ka namin. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pinakapangunahing kahulugan ng panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Ang panalangin ay hindi pagninilay-nilay o pagmumuni-muni lamang. Ito ay direktang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito ay komunikasyon ng kaluluwa ng tao sa Diyos na lumikha sa Kanya. Ang panalangin ay ang unang paraan ng mga mananampalataya para ipahayag kay Hesukristo ang kanilang nararamdaman at ang pagnanais na makipag-ugnayan sa Diyos. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Panginoon, inilalagay ko po sa inyong harapan ang aking mga balakin, ang aking mga gawain, upang inyong pagpalain at papagtagumpayin. Panginoon, narito sa iyong harapan ang aking mga hakbang, ang aking mga kaisipan, ang aking mga damdamin. Iniaalay ko sa iyo ang lahat ng ito sapagkat alam ko na sa iyo rin naman nanggaling ang pag-ibig at ang lahat ng bagay sa daigdig. Panalangin ko sa iyo, Panginoon, basbasan mo ng iyong kapangyarihan at kadakilaan ang aking mga plano upang ako'y magtagumpay sa aking abang buhay na kasama ang iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Ama sa langit, ibinuhos ng iyong Espiritu Santo na parang isang malakas na baha sa puso ng iyong buong bayan, yaong mga tinatawag sa iyong pangalan. Naway, ang ating mga puso ay hugasan ng tubig ng salita at naway linisin ng naglilinis na liwanag ng banal na Espiritu ang mga kaisipan, hugasan ang mga puso at linisin ang isipan ng mga bahagi ng simbahan na iyong katawan. Panginoon, ipinagdarasal namin na linisin mo ang mga puso at isipan ng iyong buong bayan upang ang aming mga pag-iisip ay mabaling sa Panginoong Hesus. Naway tayo'y bilang mga individual na miyembro at gayon din bilang isang katawan ng mga mananampalataya
ay matutong hanapin ang iyong kalooban sa ating buhay upang ang ating mga panalangin ay sinala sa pamamagitan ng liwanag ng iyong kalooban upang sila ay nakatutok sa iyong perpektong mga plano at layunin. Naway ang pagnanais ng lahat ng mananampalataya ay itaas ang iyong pangalan upang ikaw ay parangalan sa mga pakikisama at mga lokal na simbahan sa kanyang nararapat na posisyon bilang pinuno, at naway ang Panginoong Hesus ay manatiling sentrong focus ng layunin ng ating mga puso. Panginoon, ipinagdarasal namin na buhayin mo ang puso ng lahat ng mananampalataya at lalo na ang mga nag-iwan ng kanilang unang pag-ibig na sangkot sa isang baluktot na ebanghelyo, nahulog sa legalismo o maging maligamgam sa iyo. Ibalik ang lahat sa isa sa tamang relasyon sa iyo at sa isa't isa. Buhayin mo ang inyong mga tao na ating ipinagdarasal at ibalik ang puso ng iyong buong bayan sa iyong sarili. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, mahina ang aking buhay at tila nabigo at nagkakawatak-watak, at sa aking puso alam ko na ito ay dahil sa isang pagmatagalang kapabayaan sa iyo at sa iyong mga paraan. Patawarin mo ako, nananalangin ako, at tulungan mo akong ibalik sa tunay na pakikisama sa iyo muli. Panginoon, naniniwala ako na napukaw mo sa aking espiritu ang pangangailangang tumalikod sa aking makamundong mga paraan at tumingin muli kay Kristo. Naniniwala ako na pinabilis mo ang aking espiritu upang ibalik ang aking puso sa iyo. Panginoon, alam ko na ang iyong salita ay nagsasabi sa atin na ang makadiyos na kalungkutan ay nagdudulot ng pagsisisi, at alam ko na ako ay naligaw ng malayo sa iyo, at Panginoon, ako ay tunay na nagsisisi sa aking puso. Talagang nais kong talikuran ang mga paraan na matagal na akong nahuli at bumalik sa iyo. Salamat na kahit na ako ay walang pananampalataya, ikaw ay nanatiling tapat. Dadin mo ako, manalangin ako sa paanan ng krus. Kailangan kong ilagay sa iyo ang mga paghahari ng buhay ko. Masyadong mahaba, sinubukan kong gawin ang mga bagay sa aking paraan, at napagtanto ko na sa iyo lamang natagpuan ang tunay na kapayapaan. Ngunit Panginoon, alam kong mahina ako at ayaw kong gumala muli sa iyo. At sa gayon ay hinihiling ko na iguguhit mo ako araw-araw at ilagay sa aking puso ang isang taimtim na pagnanasa para sa iyo. Isang pagnanais na mapasa iyong salita at isang pagnanais na makipagkita sa iyo sa madasalin na pakikipag-isa. Panginoon, ipinagtapat ko na kung wala ka ay wala akong magagawa. Dalhin mo sa akin na manalangin ako sa gayong espiritual na kaaliwan na hindi na ako muling maliligaw sa iyong mapagmahal na mga bisi. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Panginoon, nakita ko na napakaraming sangkakristyanuhan ang naligaw sa mga landas ng katuwiran, na kung minsan ay halos maramdaman ko nang walang ibang natitira na tunay na naghahanap ng iyong muka
at itinataas ang pangalan ng Panginoong Hesus. Gayunpaman, ipinaalala ko na nang maramdaman ni Elias na pantay na nag-iisa at nakahiwalay sa espiritual, na ipinaalala mo sa kanya na mayroong 7,000 iba pang tapat na mananampalataya na hindi nakompromiso ang kanilang pananampalataya o yumuko sa tuhod kay Baal. Panginoon, patawarin mo ako dahil sa aking kritikal na espiritu sa iglesia ngayon. Alam mo na mayroon kang maraming tapat na mga banal sapagkat ikaw pa rin ang nagtatayo ng iyong iglesia ngayon. Bagaman madalas na lihim at tahimik. Salamat sa aking mga kapatid na lalaki at babae sa buong mundo na nag-iingat ng pananampalataya at naghahanap kay Jesus bilang may akda at tagapagtapos ng kanilang pananampalataya, at ipinagdarasal ko na ipaalala mo sa bawat isa sa atin ang malaking kayamanan at kapangyarihan na meron tayo kay Kristo, at magkaisa sa atin ang pagnanais na sabihin ang mabuting balita ng Ebanghelyo ng biyaya sa isang nawawala at namamatay na mundo. Kapanganakan sa bawat isa sa aming mga puso ng isang pagnanais na magamit mo upang magdala ng isang maliit na revival at espiritual na paggising sa maliit na sulok ng mundo kung saan mo kami inilagay. At ipagtayo ninyo sa bawat isa sa ating mga puso ang pagkakaisa sa Espiritu ni Kristo upang tayo'y makilala na kilala natin si Jesus, sa kaninong pangalan ay ipinagdarasal ko na anupat tayo'y Amen. Ibuhos ang iyong Espiritu na aming ipinagdarasal sa mga pinunong Kristiyano at sa mga gumagabay o nagtuturo ng kaunting kawan ng mga mananampalataya. Naway magkaroon ng muling paggising sa desperadong pangangailangan para sa bawat Kristiyanong mananampalataya na tumayong malinaw sa harap ng ating Diyos at bigyan ang banal na espiritu ng pahintulot na hanapin ang panloob ng mga kaisipan ng ating mga puso upang makilala niya ang bawat lugar ng ating panloob na buhay na nagdadalamhati sa Kanya o pumapatay sa Kanyang pagtatrabaho sa loob ng ating buhay. Panginoon, kailangan nating lahat na magsisi hindi lamang sa isa-isa kundi bilang katawan ni Kristo para sa mga pabaya na paraan kung saan marami sa atin ang nadulas. Tulungan mo kaming alalahanin ang mga espiritual na kaitaasan kung saan kami nahulog o bumalik sa iyo at sa iyong mga pamantayan. Tulungan mo kaming hanapin ang iyong muka, hindi lamang individual kundi sa korporasyon bilang katawan ni Kristo at bilang iyong kinatawan na simbahan sa lupa. Ipinagdarasal namin na maaaring ito ang panloob na hamon para sa maraming pinuno at pastor, pati na rin sa mga pinamumunuan nila. Bigyan ang bawat isa ng malalim na pagnanais para sa kanilang sariling panloob na paglilinis at pakiramdam ng espiritual na pagkasira sa harap mo, upang ang mga itinuturo nila ay katulad na hamunin na ilahad ang kanilang sariling mga puso bago ang panloob na pagsisiyasat ng espiritu sa loob.
muling buhayin ang mga puso at espiritu ng mga taong binigyan ng regalo bilang mga pastor o tinawag na maging mga elder sa kanilang iba't ibang grupo ng simbahan at mga pagtitipon. Naway hanapin ng bawat isa ang iyong muka at bigyan sila ng panibagong pangangailangan ng madaling pagkilos upang magpakumbaba sa harap mo, upang mahikayat nila ang iba na panatilihin ang kanilang mga mata kay Jesus. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Ama, pinasasalamatan namin kayo na sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo ay matapang tayong makapasok sa banal ng mga banal at tumayo sa harap ng iyong trono ng biyaya upang hanapin ang iyong muka at ialay ang ating mga panalangin, mga petisyon at pagsusumamo sa iyo na aming pinupuri at luwalhatiin ang iyong banal na pangalan. Panginoon, marami sa iyong mga anak ang naligaw ng landas at naghahangad na masiyahan ang kanilang pagkauhaw sa tubig mula sa mga sirang balon, sa halip ay uminom ng malalim sa tubig ng buhay na nagmumula sa iyo lamang. At bilang resulta, ang karamihan sa katawan ni Kristo ay mahina, walang lakas, walang interes sa salita ng Diyos at naging disoriented sa mga katotohanang nilalaman nito. Marami ang nawalan ang kanilang pangitain tungkol sa maluwalhating pag-asa na itinakda sa harap natin at marami ang nabalik sa kanilang sariling hanggang sa pagkaalipin ng legalismo, bagaman sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo ay napalaya tayo mula sa pagkaalipin tungo sa kasalanan. Tumingin ka sa awa sa iyong nangangailangang simbahan at irinyo sa amin ang kagalakan ng aming kaligtasan. Dalhin mo kami sa paan ng krus at ibalik ang kagalakan ng aming kaligtasan at ang katotohanan ng maluwalhating ebanghelyo ng biyaya pabalik sa puso ng lahat na nawala ang kanilang daan sa kanilang espiritual na lakad. Salamat na kapag kami ay lumayo sa iyo, ikaw ay nananatiling aming kasalukuyang tulong sa oras ng problema. Kapag napatunayan nating walang pananampalataya, patuloy kang nagpapatunay na tapat at totoo. Ibalik mo ang iyong katawan sa iyong sarili at bigyan ang bawat isa sa amin ng espiritual na gutom para sa iyo, upang bilang isang katawan ay luwalhatiin ka namin. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pinakapangunahing kahulugan ng panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Ang panalangin ay hindi pagninilay-nilay o pagmumuni-muni lamang. Ito ay direktang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito ay komunikasyon ng kaluluwa ng tao sa Diyos na lumikha sa Kanya. Ang panalangin ay ang unang paraan ng mga mananampalataya para ipahayag kay Hesukristo ang kanilang nararamdaman at ang pagnanais na makipag-ugnayan sa Diyos. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Panginoon, inilalagay ko po sa inyong harapan
ang aking mga balakin, ang aking mga gawain, upang inyong pagpalain at papagtagumpayin. Panginoon, narito sa iyong harapan ang aking mga hakbang, ang aking mga kaisipan, ang aking mga damdamin. Iniaalay ko sa iyo ang lahat ng ito sapagkat alam ko na sa iyo rin naman nanggaling ang pag-ibig at ang lahat ng bagay sa daigdig. Panalangin ko sa iyo, Panginoon, basbasan mo ng iyong kapangyarihan at kadakilaan ang aking mga plano upang ako'y magtagumpay sa aking abang buhay na kasama ang iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Ama sa langit, ibinuhos ng iyong Espiritu Santo na parang isang malakas na baha sa puso ng iyong buong bayan, yaong mga tinatawag sa iyong pangalan. Naway, ang ating mga puso ay hugasan ng tubig ng salita at naway linisin ng naglilinis na liwanag ng banal na Espiritu ang mga kaisipan, hugasan ang mga puso at linisin ang isipan ng mga bahagi ng simbahan na iyong katawan. Panginoon, ipinagdarasal namin na linisin mo ang mga puso at isipan ng iyong buong bayan upang ang aming mga pag-iisip ay mabaling sa Panginoong Hesus. Naway tayo'y bilang mga individual na miyembro at gayon din bilang isang katawan ng mga mananampalataya ay matutong hanapin ang iyong kalooban sa ating buhay upang ang ating mga panalangin ay sinala sa pamamagitan ng liwanag ng iyong kalooban upang sila ay nakatutok sa iyong perpektong mga plano at layunin. Naway ang pagnanais ng lahat ng mananampalataya ay itaas ang iyong pangalan upang ikaw ay parangalan sa mga pakikisama at mga lokal na simbahan sa kanyang nararapat na posisyon bilang pinuno, at naway ang Panginoong Hesus ay manatiling sentrong focus ng layunin ng ating mga puso. Panginoon, ipinagdarasal namin na buhayin mo ang puso ng lahat ng mananampalataya at lalo na ang mga nag-iwan ng kanilang unang pag-ibig, masangkot sa isang baluktot na ebanghelyo, nahulog sa legalismo o maging maligamgam sa iyo. Ibalik ang lahat sa isa sa tamang relasyon sa iyo at sa isa't isa. Buhayin mo ang inyong mga tao na ating ipinagdarasal at ibalik ang puso ng iyong buong bayan sa iyong sarili. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, mahina ang aking buhay at tila nabigo at nagkakawatak-watak, at sa aking puso alam ko na ito ay dahil sa isang pagmatagalang kapabayaan sa iyo at sa iyong mga paraan. Patawarin mo ako, nananalangin ako, at tulungan mo akong ibalik sa tunay na pakikisama sa iyo muli. Panginoon, naniniwala ako na napukaw mo sa aking espiritu ang pangangailangang tumalikod sa aking makamundong mga paraan at tumingin muli kay Kristo. Naniniwala ako na pinabilis mo ang aking espiritu upang ibalik ang aking puso sa iyo. Panginoon, alam ko na ang iyong salita ay nagsasabi sa atin na ang makadiyos na kalungkutan ay nagdudulot ng pagsisisi, at alam ko na ako ay naligaw ng malayo sa iyo, at Panginoon, ako ay tunay na nagsisisi sa aking puso.
Talagang ninanais kong talikuran ang mga paraan na matagal na akong nahuli at bumalik sa iyo. Salamat na kahit na ako ay walang pananampalataya, ikaw ay nanatiling tapat. Dalhin mo ako, manalangin ako sa paanan ng krus. Kailangan kong ilagay sa iyo ang mga paghahari ng buhay ko. Masyadong mahaba, sinubukan kong gawin ang mga bagay sa aking paraan at napagtanto ko na sa iyo lamang natagpuan ang tunay na kapayapaan. Ngunit Panginoon, alam kong mahina ako at ayaw kong gumala muli sa iyo. At sa gayon ay hinihiling ko na iguguhit mo ako araw-araw at ilagay sa aking puso ang isang taimtim na pagnanasa para sa iyo. Isang pagnanais na mapasa iyong salita at isang pagnanais na makipagkita sa iyo sa madasalin na pakikipag-isa. Panginoon, ipinagtapat ko na kung wala ka ay wala akong magagawa. Dalhin sa akin na manalangin ako sa gayong espiritual na kaaliwan na hindi na ako muling maliligaw sa iyong mapagmahal na mga bisig. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Panginoon, nakita ko na napakaraming sangka-Kristyanuhan ang naligaw sa mga landas ng katuwiran, na kung minsan ay halos maramdaman ko na walang ibang natitira na tunay na naghahanap ng iyong muka at itinataas ang pangalan ng Panginoong Jesus. Gayunpaman, ipinaalala ko na nang maramdaman ni Elias na pantay na nag-iisa at nakahiwalay sa espiritual, na ipinaalala mo sa kanya na mayroong 7,000 iba pang tapat na mananampalataya na hindi na kompromiso ang kanilang pananampalataya o yumuko sa tuhod kay Baal. Panginoon, patawarin mo ako dahil sa aking kritikal na espiritu sa iglesia ngayon. Alam mo na mayroon kang maraming tapat na mga banal sapagkat ikaw pa rin ang nagtatayo ng iyong iglesia ngayon. Bagaman madalas na lihim at tahimik. Salamat sa aking mga kapatid na lalaki at babae sa buong mundo na nag-iingat ng pananampalataya at naghahanap kay Jesus bilang may akda at tagapagtapos ng kanilang pananampalataya, at ipinagdarasal ko na ipaalala mo sa bawat isa sa atin ang malaking kayamanan at kapangyarihan na meron tayo kay Kristo, at magkaisa sa atin ang pagnanais na sabihin ang mabuting balita ng Ebanghelyo ng biyaya sa isang nawawala at namamatay na mundo. Kapanganakan sa bawat isa sa aming mga puso ng isang pagnanais na magamit mo upang magdala ng isang maliit na revival at espiritual na paggising sa maliit na sulok ng mundo kung saan mo kami inilagay. At ipagtayo ninyo sa bawat isa sa ating mga puso ang pagkakaisa sa Espiritu ni Kristo upang tayo'y makilala na kilala natin si Jesus, sa kaninong pangalan ay ipinagdarasal ko na anupat tayo'y Amen. Ibuhos ang iyong Espiritu na aming ipinagdarasal sa mga pinunong Kristiyano at sa mga gumagabay o nagtuturo ng kaunting kawan ng mga mananampalataya. Naway magkaroon ng muling paggising sa desperadong pangangailangan para sa bawat Kristiyanong mananampalataya
na tumayong malinaw sa harap ng ating Diyos at bigyan ang banal na Espiritu ng pahintulot na hanapin ang panloob ng mga kaisipan ng ating mga puso upang makilala niya ang bawat lugar ng ating panloob na buhay na nagdadalamhati sa Kanya o pumapatay sa Kanyang pagtatrabaho sa loob ng ating buhay. Panginoon, kailangan nating lahat na magsisi hindi lamang sa isa-isa kundi bilang katawan ni Kristo para sa mga pabaya na paraan kung saan marami sa atin ang nadulas. Tulungan mo kaming alalahanin ang mga espiritual na kaitaasan kung saan kami nahulog o bumalik sa iyo at sa iyong mga pamantayan. Tulungan mo kaming hanapin ang iyong muka, hindi lamang individual, kundi sa korporasyon bilang katawan ni Kristo at bilang iyong kinatawan na simbahan sa lupa. Ipinagdarasal namin na maaaring ito ang panloob na hamon para sa maraming pinuno at pastor, pati na rin sa mga pinamumunuan nila. Bigyan ang bawat isa ng malalim na pagnanais para sa kanilang sariling panloob na paglilinis at pakiramdam ng espiritual na pagkasira sa harap mo, upang ang mga itinuturo nila ay katulad na hamunin na ilahad ang kanilang sariling mga puso bago ang panloob na pagsisiyasat ng Espiritu sa loob. Muling buhayin ang mga puso at espiritu ng mga taong binigyan ng regalo bilang mga pastor o tinawag na maging mga elder sa kanilang iba't ibang grupo ng simbahan at mga pagtitipon. Naway hanapin ng bawat isa ang iyong muka at bigyan sila ng panibagong pangangailangan ng madaling pagkilos upang magpakumbaba sa harap mo, upang mahikayat nila ang iba na panatilihin ang kanilang mga mata kay Jesus. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Ama, pinasasalamatan namin kayo na sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo ay matapang tayong makapasok sa banal ng mga banal at tumayo sa harap ng iyong trono ng biyaya upang hanapin ang iyong muka at ialay ang ating mga panalangin, mga petisyon at pagsusumamo sa iyo na aming pinupuri at luwalhatiin ang iyong banal na pangalan. Panginoon, marami sa iyong mga anak ang naligaw ng landas at naghahangad na masiyahan ang kanilang pagkauhaw sa tubig mula sa mga sirang balon, sa halip ay uminom ng malalim sa tubig ng buhay na nagmumula sa iyo lamang. At bilang resulta, ang karamihan sa katawan ni Kristo ay mahina, walang lakas, walang interes sa salita ng Diyos at naging disoriented sa mga katotohanang nilalaman nito. Marami ang nawalan ang kanilang pangitain tungkol sa maluwalhating pag-asa na itinakda sa harap natin at marami ang nabalik sa kanilang sariling hanggang sa pagkaalipin ng legalismo, bagaman sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo ay napalaya tayo mula sa pagkaalipin tungo sa kasalanan. Tumingin ka sa awa sa iyong nangangailangang simbahan at iring mo sa amin ang kagalakan ng aming kaligtasan. Dalhin mo kami sa paan ng krus at ibalik ang kagalakan ng aming kaligtasan
at ang katotohanan ng maluwalhating ebanghelyo ng biyaya pabalik sa puso ng lahat na nawala ang kanilang daan sa kanilang espiritual na lakad. Salamat na kapag kami ay lumayo sa iyo, ikaw ay nananatiling aming kasalukuyang tulong sa oras ng problema. Kapag napatunayan nating walang pananampalataya, patuloy kang nagpapatunay na tapat at totoo. Ibalik mo ang iyong katawan sa iyong sarili at bigyan ang bawat isa sa amin ng espiritual na gutom para sa iyo, upang bilang isang katawan ay luwalhatiin ka namin. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen.